Nandito nga tayo ngayon sa kwarto ng nanay ko. Lilinisin nga natin muna bago tayo bumalik ng abroad. Pero bago yan, kung bago ka pa nga lang dito sa page natin or kung napadaan ka lang, ito nga pala si Rome. Bukas na nga yung flight natin pabalik ng United Arab Emirates. Pero bago nga tayo bumalik ng abroad, linisin muna natin yung kwarto ng nanay natin at saka yung mga gamit niya. Nung isang araw ko pa nga gustong linisin to, kaso nga lang sobrang busy natin. Marami nga tayong inaasikaso ngayon dito. Inumpisahan ko na nga yung pag-aayos ng mga gamit ng nanay ko. Nilabas ko nga muna yung mga gamit niya para matupin natin ng maayos. At habang nilalabas nga natin yung mga gamit niya, napansin ko nga dito yung isang box. Ito nga yung box ng cellphone na binigay ko sa kanya nung mga nakaraang uwi ko dito. Ito nga yung pinakamahirap, yung nililigpit mo yung mga gamit ng nanay mo. Habang tinutupi nga natin yung mga damit ng nanay natin, naaalala ko nga nung suot-suot niya pang mga to. Kaya sobrang sakit bilang anak. Itong green nga damit, naaalala ko ito yung sinuot niya nung nag-walking kami sa labas nung umuwi ako nung mga nakaraang May. Nung time na yun, hirap na hirap pa tayong palabasin yung nanay natin dito sa bahay. Yung gusto lang kasi ng nanay natin, dito lang siya sa loob ng bahay. Sabi ko sa kanya nung mga time na yun, hindi naman pwede yung ganun. Kailangan mo din magpa-araw paminsan-minsan. Kaya pinilit ko talaga siya na lumabas ng bahay. At nung mga time na yun, habang naglalakad nga kami, sabi nga ng mga kapitbahay namin, Rome, ikaw lang yung nakapagpalabas sa nanay mo dyan sa Lungganya. Kasi naniniwala ako na kapag yung isang tao may sakit or may karamdaman, kailangan mo talaga siyang i-motivate. Hindi naman porket sinasabihan mo yung nanay mo is masama ka na. Hindi ganun. Sinasabihan mo siya para mapabuti yung kondisyon niya. Ako kasi nung time na nabubuhay pa yung nanay ko, palagi ko siyang sinasabihan, magbihis ka, pumunta ka sa mga kapatid mo, gumala ka, huwag ka magmukmuk sa bahay. Pero ganun pa man, wala na yung nanay natin. Minsan nga iniisip ko, sana naging dalawa na lang yung katawan ko. Isa dito sa Pinas, isa sa abroad. Para mas naalagaan ko yung nanay ko. At habang naglilinis nga tayo ng kwarto ng nanay natin, yung tatay naman natin nasa labas, nagpapausok. Maraming ang lamok dito, lalo na ngayon tag-ulan. Sa mga oras na nga yan, patapos na nga tayo. At pagkatapos nga ng mga ilang oras, malinis na nga yung kwarto ng nanay natin. Kung nandito nga lang yung nanay natin, panigurado matutuwa yun. Ito nga yung magiging kwarto natin pag halimbawang mag for good na tayo. Pagkatapos nga natin maglinis dito sa kwarto ng nanay natin, isinabay ko na nga to dito. Grabe, napakaraming basura dito. Ginawa nilang tambakan dito sa ilalim. Napakaraming plastik at kung ano-ano pa. Nagulat pa nga ako, akala ko may ahas na. Ako kasi yung taong malinis. Pag alam ko yung isang gamit na hindi na mapapakinabangan, talagang tinatapon ko. Kung nabubuhay pa nga yung nanay natin, baka nandito yan sa harapan ko habang naglilinis ako. Chinecheck niya isa-isa kung ano yung itatapon ko. Grabe, napakadami kong nawalis na mga basura dito sa ilalim. Siguro simula nung lumipat sila dito, wala siguro silang linis-linis dito.
Isinabay ko na nga rin linisan itong aparador namin dito. Grabe din yung dumi nito. Tinanggal ko nga muna isa-isa yung mga gamit dito para malinisan natin ng maayos. Hanggang dito nga lang muna yung vlog na to. Marami pa nga tayong gagawin. Marami pa tayong kakalkalin dito at itatapon. Pag umabot ka nga pala sa vlog na to, baka pwedeng pa-follow naman.